ang buod ng mga pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Naghandog ng masaganang hapunan si Kapitan Tiago para sa pagdating ni Crisostomo Ibarra na anak ng kanyang nasirang matalik na kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Marami ang nagsidalo. Napag-usapan nila ang pag-aaral ni Ibarra sa Europa, na hinangaan ng lahat maliban kay Padre Damaso, na 2 beses ipinahiya ang binata. Ngunit pinagpasensyahan niya ito. Nang matapos ang hapunan, si Ibarra ay nagpaalam. Sumabay sa kanya si Teniente Guevara. Ang tenyente ay nagsalaysay ng pagkamatay ng kanyang ama sa bilangguan. Ayon sa tenyente, si Don Rafael Ibarra ay ibinalanggo dahil sa hindi sinasadyang pagkakapatay sa isang mangmang na Kastilang taga-singil ng buwis. Kinaumagahan, dinalaw ni Ibarra si Maria Clara. Ginunita nila ang mga araw ng kanilang pagmamahalan, simula pa ng kanilang pagkabata. Kinabukasan, araw ng mga patay, natuklasan ni Ibarra na nawawala ang puntod ng kanyang ama. Napag-alaman niya sa sepulturero na ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay ng kanyang ama at ipinalipat sa libingan ng mga intsek. Ngunit dahil umuulan at napakabigat ng bangkay, itinapon lamang ito sa lawa. Nakaramdam ng matinding galit si Ibarra. Nang lisanin niya ang libingan ay nakasalubong niya si Padre Salvi at napagbuntungan niya ito ng galit. Ang tanging nasabi ng pari sa binata ay wala siyang kinalaman sa mga pangyayari at hindi siya ang kura ng San Diego ng mga panahong iyon. Sa kabila ng lahat, tinangka niyang kalimutan ang mga nangyari. At sa halip ay pinagpatuloy na lamang niya ang isang mabuting adhikain. Ito ang pagpapatayo niya ng isang paaralan. Ngunit isang araw ng paghuhugos sa paaralang ipinapatayo ni Ibarra, nangyari ang hindi inaasahan. Ang taong namahala sa paghuhugos ay nabagsakan ng batong inihuhugos at namatay. Nang umuwi si Ibarra, naging panauhin niya si Elias, na nagtapat sa kanya ng masamang balak ng taong namahala sa paghuhugos. Sinabi ni Elias na hatol ng Diyos ang naganap na pangyayari. Si Elias ay ang pilotong iniligtas ni Ibarra sa buwaya. Nang siya, si Maria Clara at ang kanilang mga kaibigan ay nagkaroon ng kasiyahan. Si Ibarra ay naghandog ng isang pananghalian pagkatapos ng paghuhugos. Sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Padre Damaso at hinamak niya ang pagkatao ng ama ni Ibarra. Hindi na napigilan ni Ibarra ang sarili, kaya't nilundag niya ang pare at tinangkang saksakin, ngunit mabilis na pumagitna si Maria Clara sa dalawa. Ito ang dahilan kung bakit si Ibarra ay hinatulan ng pagiging excomulgado. Ito rin ang naging dahilan upang utusan ni Padre Damaso si Kapitan Tiago na sirain ang kasunduan na ipakasal si Maria Clara sa binata. Nagkasakit si Maria Clara. Ginamot ng huwad na doktor na si Don Tiburcio de Espadaña ang dalaga. Ipinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Padre Damaso, kaya naisip ng pare na ipakasal ang binatang Espanyol kay Maria Clara. Gumaling si Maria Clara, ngunit hindi sa gamot na ibinigay ni Don Tiburcio, kundi dahil sa mga gamot na ipinadala ni Ibarra kay Sinang. Naging panauhin ni Kapitan Tiago ang Kapitan General. Nabalitaan niya ang mga pangyayaring kinasangkutan ni Ibarra at Padre Damaso. Nang makausap ng General si Ibarra, naging palagay ang loob nito sa binata. Sa kanyang tulong, naalis ang pagiging excomulgado ni Ibarra. Sa kasawiang palad, nagkaroon ng kaguluhan sa kwartel.
At si Ibarra ang pinagbintangan kaya't siya ay hinuli at ibinilanggo kahit wala siyang kasalanan sa mga pangyayari. Ang kasunduang pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares ay ipinaalam sa pamamagitan ng isang hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago. Samantala, si Ibarra ay nakatakas sa bilangguan sa tulong ni Elias. Nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sina Ibarra at Maria Clara. Ipinagtapat ni Ibarra na siya ay napahamak dahil sa mga sulat na ibinigay niya kay Maria Clara. Ang mga ito ay ginamit sa hukuman. Ngunit ayon sa dalaga, ang mga sulat na iyon ay nakuha sa kanya dahil sa pagbabanta at pananakot. Ipinagtapat ni Maria Clara kay Ibarra na siya ay anak ni Padre Damaso. Ang lihim ng kanyang pagkatao ay nalaman ni Padre Salvi sa isang sulat na naiwan ng kanyang tunay na ama sa kumbento. Ito ang ipinagpalit ni Padre Salvi sa mga sulat ni Ibarra kay Maria Clara. Ipinagtapat din ni Maria Clara kay Ibarra na siya ay magpapakasal kay Linares upang ingatan ang dangal ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang pag-ibig at mananatiling nakaukol lamang kay Ibarra. Pagkatapos mag-usap nina Ibarra at Maria Clara, sumakay ang binata sa bangka kung saan naghihintay si Elias. Pinahiga ni Elias sa bangka ang binata at tinabunan niya ito ng mga damo. Binagtas nila ang ilog Pasig, ngunit hindi sila nakaligtas sa mga gwardya sibil. Pinaulanan ng bala ang bangka nina Ibarra, mabilis na lumundag sa tubig si Elias upang iligaw ang mga tumutugis sa kanila. Kumalat ang balitang patay na si Ibarra. Nawala ng pag-asa si Maria Clara, kaya't nakiusap siya kina Kapitan Tiago at Padre Damaso na siya ay payagang pumasok sa kumbento upang magmongha sa kabila ng pagtutol ni Padre Damaso sa kagustuhan ni Maria Clara. Wala itong nagawa kung hindi ang pumayag ng sabihin ng dalaga na dalawa lamang ang kanyang pinagpipilian, ang kumbento o ang kamatayan. Ang balitang kumakalat ay walang katotohanan. Nang makarating si Elias sa gubat, siya ay sugatan at naghihingalo. Siya ay tinamaan ng paulanan siya ng bala ng mga gwardya sibil nang siya ay lumundag sa tubig upang iligtas si Ibarra.